ay katang-isip na horror story na ginawa para sa libangan lamang. May mga lugar na tahimik pero ang katahimikan nila ay parang may itinatago. Isang hapon ng Hunyo, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng makakapal na ulap, may isang baryo sa kalinog na tila masyadong maaga ang pagdilim. Walang malakas na hangin, walang ulan, ngunit ang mga dahon ng puno ay marahang kumakaluskos na parang may dumadaan na hindi nakikita. Sa malayo, maririnig ang iisang tilaok ng manok, paulit-ulit, parang babala. Dito nagsimula ang bakasyong hindi na sana natuloy. Ang pangunahing tauhan ay isang lalaking nagngangalang Daniel, 28 taong gulang, tahimik at mapagmasid. Mula siya sa lungsod at sanay sa ingay, ilaw at mga taong hindi natutulog. Ngunit ngayong taon, pinili niyang magbakasyon sa baryong pinagmulan ng kanyang ina, isang lugar na matagal na niyang naririnig sa mga kwento ng pamilya, ngunit hindi pa kailanman napupuntahan. Ang sabi, simple lang ang buhay doon. Mabait ang mga tao. Malinis ang hangin. Ngunit may mga kwentong hindi kailanman ikinukwento ng buo. Pagdating pa lamang ni Daniel sa baryo, napansin na niya ang kakaiba. Ang kalsada ay makitid at tila hindi naaalagaan, napapalibutan ng matataas na puno na nagsasanga-sanga sa ibabaw na parang nagbubuo ng lagusan ng dilim. Ang mga bahay ay magkakahiwalay, gawa sa kahoy, at karamihan ay tila laging nakasara ang bintana, kahit maliwanag pa ang araw. May ilang matatandang nakaupo sa labas, tahimik na nakatingin lamang habang dumaraan siya. Walang humiti, walang bumati. Para bang ang presensya niya ay isang tanong na ayaw nilang sagutin. Sa unang gabi, napansin ni Daniel na maaga ang pagpatay ng ilaw sa baryo. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, halos wala nang maririnig kundi ang mga kuliglig at paminsan-minsang taho ng aso sa malayo. Ngunit kakaiba ang mga aso rito. Hindi sila tumatahol lang sabay-sabay. Parang may sinusundan silang ritmo, parang may pinakikinggan silang hindi marinig ng tao. Ang bahay na tinuluyan ni Daniel ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahi na si Aling Rosa, isang babaeng nasa 50, payat at bihirang umiti. Mabait siya, ngunit laging parang may gustong sabihin na hindi niya maibuka. Sa unang hapunan nila, paulit-ulit niyang pinapaalalahanan si Daniel na huwag lumabas kapag gabi na, lalo na kung makarinig siya ng boses na tumatawag sa kanya mula sa labas. Ayon sa kanya, hindi lahat ng tumatawag ay tao. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Daniel na isang tabi ang mga babala. Naglibot siya sa palayan, kinausap ang ilang residente, at kinuna ng video ang baryo para sa kanyang travel vlog. Ngunit kapansin-pansin na kapag tinatanong niya ang mga tao tungkol sa mga lumang kwento o paniniwala sa baryo, bigla silang nagiging maila. Ang iba ay nag-iiba ng usapan. Ang iba naman ay tahimik na lumalayo. Isang hapon, habang naglalakad siya malapit sa gilid ng kagubatan, may nakita siyang isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot ng puting damit na tila hindi na dumihan sa puti. Tahimik lamang itong nakatingin kay Daniel. Nang lapitan niya, unti-unti itong umatras papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Walang bakas na paa sa basang lupa kung saan ito nakatayo. Mula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Sa gabi, may maririnig siyang mahihinang yabag sa bubong ng bahay. Hindi mabigat, hindi parang paa ng tao, kundi parang may gumagapang na may ingat. Minsan naman, gigising siya sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa bintana, ngunit kapag sisilik siya, wala siyang makikita kundi ang refleksyon ng sarili niyang mukha sa salamin. Habang tumatagal ang kanyang pananatili, napapansin ni Daniel na tila may sinusundan siyang mga mata sa bawat galaw niya. Ang mga matatanda sa baryo ay mas lalong naging tahimik. Ang mga bata ay hindi na naglalaro kapag papalapik na ang dilim. At tuwing sasapit ang hating gabi, maririnig ang isang mahinang tunog mula sa malayo, parang pagaspas ng pakpak na hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling. Isang gabi, nagising si Daniel dahil sa isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng bahay. Boses iyon ng kanyang ina, malambing, mahinahon, at malinaw na malinaw sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang kanyang ina ay nasa lungsod, daan-daang kilometro ang layo. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa bintana, at sumilip sa madilim na bakuran. Sa ilalim ng puno ng mangga, may nakatayong figura ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod, at tila hinihintay lamang na siya ay lumapit.
Ngunit sa paanan nito, may aninong hindi tumutugma sa hugis ng katawan, isang aninong mas mahaba, mas payat, at tila gumagalaw kahit hindi gumagalaw ang katawan. Hindi sumigaw si Daniel. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang ang buong baryo ay tila walang tunog. Walang kuliglig. Walang aso. Walang hangin. Para bang ang mundo ay huminto upang siya lamang ang makakita sa eksenang iyon. Kinabukasan, nang ikwento niya ito kay Aling Rosa, namutla ang babae at mariing sinabi na huwag niyang susubukang sundan ang tumatawag sa kanya sa gabi. Ngunit bago pa siya makapagtanong, may sinabi itong isang pangungusap na lalong nagpalalim sa misteryo, hindi kanila tatawagin kung hindi kanila kilala. Simula noon, nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Daniel sa baryo. Ang dating simpleng bakasyon ay naging isang tahimik na paghahanap ng sagot sa mga tanong na tila ayaw ipasagot. Sino ang batang babaeng nakita niya sa kagubatan? Bakit tila alam ng baryo ang kanyang pangalan bago pa man siya dumating? At ano ang tunay na dahilan kung bakit pinili ng kanyang ina na umalis sa lugar na ito maraming taon na ang nakalipas? Sa ikalimang gabi ng kanyang pananatili, may natuklasan si Daniel sa lumang silid sa likod ng bahay, isang kahong-kahoy na may mga lumang litrato at isang sulat na hindi kailanman na ipadala. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat na petsa at isang pangalan na pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito unang narinig. Habang hawak niya ang larawan, muling narinig ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mahina at paos na bulong na tila nagmumula mismo sa loob ng bahay. At doon nagsimulang magtanong si Daniel sa sarili, siya ba ay dumating sa baryong ito bilang bisita o matagal na siyang hinihintay. Hindi na nakatulog ng maayos si Daniel matapos ang gabing iyon. Ang bulong na narinig niya ay hindi na nawala sa isip niya, isang paos na tinig na tila nanggaling sa pagitan ng mga dingding, parang may naglalakad sa loob ng bahay kahit walang bakas ng paa. Kinabukasan, napansin niyang mas tahimik pa ang baryo kaysa dati. Ang mga tao ay nagmamadaling pumasok sa kanilang mga bahay bago pa tuluyang lumubog ang araw, at ang dating mahinang ingay ng pang-araw-araw na gawain ay napalitan ng kakaibang pag-iwas. Para bang may inaasahang mangyayari na ayaw nilang masaksihan. Sinubukan niyang kausapin si Aling Rosa tungkol sa kahong natagpuan niya sa lumang silid, ngunit umiwas lamang ito ng sagot. Ang tanging sinabi ng matanda ay matagal ang sarado ang silid na iyon at wala raw dapat makialam sa mga bagay na nakatago roon. Ngunit nang banggitin ni Daniel ang pangalang nakasulat sa likod ng larawan, napahinto si Aling Rosa. Saglit itong napatitig sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mukha nito. Hindi galit, hindi pagtataka, kundi takot na tila matagal ng pinipigilan. Mula noon, nagsimulang mapansin ni Daniel ang mga detalye na dati ay hindi niya pinapansin. Tuwing dapit hapon, may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid kahit mainit ang panahon. Ang mga anino ng puno ay tila mas mahaba kaysa sa nararapat, umaabot hanggang sa mga pintuan ng bahay na parang may hinahanap. Sa tuwing lalakad siya sa gilid ng baryo, pakiramdam niya ay may kasabay siyang hakbang. Hindi malakas, hindi malinaw, ngunit sapat upang mapalingon siya kahit walang tao sa paligid. Isang araw, habang naglilinis si Aling Rosa sa likod bahay, napansin ni Daniel ang isang maliit na estruktura sa dulo ng bakuran na natatakpan ng lumang yero at sanga. Mukha itong abandonadong kulungan ng hayop. Nang tanungin niya kung ano iyon, saglit na natahimik ang matanda bago sinabing lumang imbakan lamang iyon ng kahoy. Ngunit ng gabing iyon, mula sa direksyon na iyon, narinig niya ang mahinang pagkaluskos, parang may gumagalaw sa loob, dahan-dahan at may ina. Hindi niya mapigil ang lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang aninong dumaan sa gilid ng estruktura. Hindi malinaw ang hugis, ngunit tila masyadong mataas upang maging hayop. Mabilis itong nawala, ngunit ang pakiramdam na may nakamasid ay nanatili. Muli niyang narinig ang boses, hindi na malinaw na pagtawag sa kanyang pangalan, kundi isang mahina at pira-pirasong bulong na tila inuulit ang isang salitang hindi niya maintindihan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ring magkaroon ng mga panaginip si Daniel na paulit-ulit. Sa panaginip, naglalakad siya sa parehong makitid na daan papasok sa baryo. Ngunit walang bahay, walang tao, puro puno lamang at hamog. Sa dulo ng daan, may isang babaeng nakatayo, nakatalikod, hawak ang isang lumang larawan. Kapag sinusubukan niyang lapitan ito, unti-unting lumalayo ang babae nang hindi gumagalaw ang mga paa.
At bago siya magising, maririnig niya ang parehong bulong na naririnig niya tuwing gabi. Habang lumalalim ang kanyang pag-usisa, natuklasan niyang matagal nang may kakaibang reputasyon ang baryo. May mga lumang kwento tungkol sa mga taong biglang nawawala ng walang paliwanag. Hindi ito madalas banggitin at kapag tinatanong niya ang mga matatanda, ang sagot lamang ay umiwas sa kagubatan kapag gabi. Ngunit may isang matandang lalaki sa dulo ng baryo na minsang nagsabi sa kanya na ang lupa roon ay marunong kumilala. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nito, ngumiti lamang ang matanda at sinabing hindi lahat ng bumabalik ay dating umalis. Lalong nagdulot ng kaba kay Daniel ang napansin niyang pagbabago sa mga aso sa baryo. Hindi na sila tumatahol sa gabi. Sa halip, tahimik silang nakaupo sa tapat ng mga bahay, nakatingin sa iisang direksyon, patungo sa kagubatan. Minsan, habang pauwi siya mula sa maikling paglalakad, nadaanan niya ang tatlong aso na magkakatabi, hindi gumagalaw at tila nakikinig. Nang sundan niya ang direksyon ng kanilang tingin, wala siyang nakita kundi ang makapal na dilim sa pagitan ng mga puno. Isang gabi, habang sinusubukan niyang ayusin ang mga lumang litrato mula sa kahon, napansin niya ang isang detalye na dati ay hindi niya nakita. Sa likod ng bawat larawan, may parehong simbolo, isang hugis na kahawig ng pakpak na nakatiklop. Hindi ito sulat kamay, parang marka na inukit gamit ang matulis na bagay. Nang ipakita niya ito kay Aling Rosa, mabilis nitong kinuha ang mga larawan at itinago muli sa kahon. Nanginginig ang kamay ng matanda at sa mahinang tinig ay sinabi nitong may mga bagay na hindi dapat ginigising. Ngunit huli na ang lahat. Sa gabing iyon, mas malakas ang pagaspas sa bubong. Hindi na ito parang isang bagay lamang, parang may dalawa o higit pa, gumagalaw sa magkabilang dulo ng bahay. May sandaling tila may dumaan sa mismong ibabaw ng kanyang higaan. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya. Sa pagitan ng mga tunog, may narinig siyang mahinang pagtawa, hindi malakas, hindi malinaw, ngunit sapat upang mapatayo ang kanyang balahibo. Kinabukasan, napansin niyang may mga marka ng gasgas sa kahoy na pader sa labas ng bahay. Mahahaba, manipis, at magkakapantay ang pagitan na parang ginawa ng matutulis na kuko. Nang tanungin niya si Aling Rosa kung may hayop bang gumagala sa bubong, hindi ito sumagot. Tanging ang pagtingin nito sa malayo ang naging tugon na para bang may inaalaala na hindi niya kayang banggitin. Sa kanyang paghahanap ng sagot, napag-alaman ni Daniel na matagal nang may isang bahagi ng kagubatan na iniiwasan ng mga residente. Ayon sa sabi-sabi, doon daw huling nakita ang ilang taong hindi na muling umuwi. Walang malinaw na paliwanag, walang opisyal na tala, mga bulong lamang na ipinapasa sa bawat henerasyon. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang gilid ng kagubatan, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa bahaging iyon kahit pareho lamang ang sikat ng araw. Sa kabila ng babala, naramdaman niyang may humihila sa kanya, patungo roon, hindi pisikal, kundi parang isang paanyaya na hindi niya maipaliwanag. At habang nakatayo siya sa gilid ng mga puno, muli niyang nakita ang batang babaeng nakasuot ng puti. Nakaharap na ito sa kanya ngayon. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. Itinaas nito ang kamay, hindi upang kumaway, kundi parang nagtuturo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi siya sumunod. Ngunit mula sa likod niya, narinig niya ang parehong boses na tumawag sa kanya noong unang gabi, ang boses ng kanyang ina, malambing, pamilyar, at malapit na malapit sa kanyang tainga. "Huwag kang matakot," bulong nito. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit walang tao sa likod niya. Nang muli siyang tumingin sa harapan, wala na ang batang babae. Tanging ang mahabang landas ng anino at ang pakiramdam na may naiwan na tanong sa hangin ang kanyang kasama. Pagbalik niya sa bahay, natagpuan niyang bukas ang kahong-kahoy sa lumang silid, kahit tiyak niyang isinara niya iyon. Sa ibabaw ng mga litrato, may isang bagong piraso ng papel na wala roon dati. Walang sulat, walang marka, maliban sa parehong simbolo ng pakpak na nakatiklop. Ngunit sa pagkakataong ito, tila basa ang marka, parang bagong ukit. Habang hawak niya ang papel, unti-unting nagdilim ang paligid kahit hindi pa lumulubog ang araw. At mula sa ilalim ng bahay, may narinig siyang mahinang paghinga, mabagal, malalim, at hindi paghinga ng tao. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Daniel na ang baryong ito ay hindi lamang may tinatagong kwento. Mayroon itong inaantay. At sa kung anong dahilan na hindi pa niya lubos na naunawaan, tila siya ang pinili upang makarinig, makakita at marahil, maalala.
At habang papalapit ang gabi, napansin niyang ang anino niya sa sahig ay hindi na eksaktong sumusunod sa kanyang galaw. Mula sa gabing napansin ni Daniel na hindi na sumusunod sa kanya ang kanyang anino, nagsimula ang tuluyang pagbabago ng kanyang pakiramdam sa baryo. Hindi na ito basta tahimik o kakaiba lamang. May bigat na sa hangin, parang may presensyang nakadikit sa balat, malamig at hindi maalis. Sa bawat paghinga niya, tila may nakikinig. Sa bawat hakbang, parang may kasabay na hindi nakikita. Sinubukan niyang magpakatatag. Sinabi niya sa sarili na pagod lamang siya, na ang lahat ay maaaring bunga ng takot at imahinasyon. Ngunit sa umagang iyon, nang lumabas siya sa bakuran, may napansin siyang kakaiba sa lupa malapit sa hagdan. May mga bakas doon, mahahaba at manipis, parang marka ng mga daliring masyadong mahaba para maging sa tao. Hindi ito malinaw na yapak, kundi parang may gumapang na mabagal, paikot sa mismong lugar kung saan siya madalas tumayo sa gabi. Tinabunan niya ng lupa ang marka, ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may naiwan doon na hindi nakikita. Sa loob ng bahay, mas naging tahimik si Aling Rosa. Hindi na ito halos nagsasalita maliban sa mga simpleng tanong kung kumain na siya o kung maaga siyang matutulog. Ngunit napansin ni Daniel na tuwing papalapit ang gabi, palihim itong nagsasara ng lahat ng bintana kahit mainit ang hangin. May mga oras ding naririnig niyang nagdarasal ito sa isang wika na hindi niya maintindihan, mahina, paulit-ulit, parang awit na matagal ng kabisado. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang kamera para sa pagkuha ng video sa paligid ng baryo, napansin niyang may kakaibang imahe sa isa sa mga kuha niya mula sa nakaraang gabi. Sa unang tingin, madilim lamang ang larawan ng bakuran. Ngunit nang palakihin niya ang imahe, may nakita siyang hugis sa likod ng puno ng mangga. Hindi malinaw ang anyo, ngunit may dalawang bilog na tila mata, nakatingin diretsyo sa lente. Hindi niya maalala na may ibang tao sa bakuran noong gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang pangalawang suliranin na hindi niya inaasahan. May isang residente ng baryo na biglang nagkasakit, isang binatang lalaki na si Mateo, nasa 30 taong gulang. Ayon sa sabi-sabi, natagpuan daw itong walang malay malapit sa gilid ng kagubatan bago sumikat ang araw. Walang sugat, walang tanda ng karamdaman, ngunit hindi ito nagising. Parang mahimbing lamang ang tulog, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang katawan maliban sa mabagal na paghinga. Nang dalawin ni Daniel ang bahay ni Mateo, kasama si Aling Rosa, napansin niyang malamig ang loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. Ang lalaki ay nakahiga sa kama, maputla, at ang kanyang mga kamay ay tila bahagyang nakabaluktot na parang may hinahawakan sa hangin. Sa tabi ng kama, may nakapaskil na maliit na papel na may parehong simbolo ng pakpak na nakatiklop. Walang gustong magpaliwanag kung sino ang naglagay nito roon. Habang pinagmamasdan ni Daniel ang walang malay na lalaki, napansin niyang bahagyang gumalaw ang mga daliri nito. Hindi iyon simpleng reflex, parang sinusubukan itong magsulat sa hangin. Dahan-dahan, paulit-ulit, iisang hugis lamang. Ang simbolo. Sa gabing iyon, lalong naging malakas ang mga tunog sa bubong. Hindi na ito pagaspas lamang. May naririnig siyang mabagal na paggalaw, parang may mabigat na bagay na dumadaustos sa kahoy. May mga sandaling tumitigil ang tunog, kasunod ang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Habang nakahiga siya, naramdaman niyang unti-unting bumababa ang lamig sa loob ng silid. Hindi ito hangin. Hindi ito natural na lamig. Parang may presensyang dumarampi sa paligid niya. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang paggalaw sa dingding, isang aninong hindi tumutugma sa hugis ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa tabi ng pintuan, may nakatayong anyo. Hindi malinaw ang mukha, ngunit tiyak na babae ang hugis. Mahaba ang buhok, nakalugay at tila nakatungo ang ulo. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nawawala. Ngunit sa sahig, napansin ni Daniel na wala itong anino. Napapikit siya at nang muling dumilat, wala na ang anyo. Ngunit mula sa ilalim ng kama, may narinig siyang mahinang paghinga. Mula noon, hindi na siya natutulog ng mahimbing. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang parehong babae sa kanyang panaginip. Hindi na ito nakatalikod. Nakaharap na ito sa kanya, ngunit ang mukha ay natatakpan ng buhok. Sa bawat panaginip, mas lumalapit ito at mas lumilinaw ang pakiramdam na may gusto itong ipaalala sa kanya. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, napansin din niyang may pagbabago sa mga tao sa baryo.
Ang ilan ay tila iniiwasan siya ng hayagan. May mga pagkakataong bigla silang titigil sa pagsasalita kapag napapadaan siya. Minsan, may narinig siyang bultong habang naglalakad siya sa daan, isang pangungusap na paulit-ulit, bumalik na siya. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa lumang silid sa likod ng bahay at binuksan muli ang kahong-kahoy. Sa ilalim ng mga litrato, may natagpuan siyang isang lumang tela na nakabalot sa maliit na bagay. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang maliit na palamuti na gawa sa kahoy, isang pakpak na nakatiklop, kapareho ng simbolong paulit-ulit niyang nakikita. Ngunit sa likod nito, may nakaukit na 2 pangalan. Ang isa ay malinaw na pangalan ng kanyang ina. Ang isa ay ang kanyang sariling pangalan. Biglang bumagsak ang temperatura sa silid. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat, malamig, magaan, ngunit malinaw ang presensya. Dahan-dahan siyang napalingon. Walang tao. Ngunit sa dingding sa likod niya, ang kanyang anino ay hindi nag-iisa. May isa pang aninong nakadikit sa kanya, mas mahaba ang leeg, mas payat ang mga kamay, at tila unti-unting pumapatong sa kanyang hugis. Mabilis niyang isinara ang kahon at umatras, ngunit sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang iyak mula sa labas ng bahay. Iyak ng bata. Pamilyar na pamilyar. Paglabas niya, nakita niya ang batang babaeng nakasuot ng puti sa gilid ng bakuran. Hindi ito nakatayo ngayon, nakaluhod ito sa lupa, nakayuko, at tila may hinuhukay gamit ang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit napalapit siya. Paglapit niya, huminto ang bata at dahan-dahang tumingala. Hindi pa rin niya makita ang mukha nito ng malinaw, ngunit naramdaman niyang nakatingin ito diretso sa kanya. Itinaas ng bata ang kamay at iniabot sa kanya ang isang maliit na bagay na nahukay sa lupa. Isang lumang hikaw. Hindi niya alam kung kanino iyon, ngunit may pakiramdam siyang nakita na niya iyon dati. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa loob ng bahay. Si Aling Rosa, nanginginig ang boses, tinatawag ang pangalan niya ng paulit-ulit. Paglingon ni Daniel pabalik sa bahay, sandali lamang siyang nawala sa tingin sa bata. Ngunit nang muli siyang tumingin sa harap niya, wala na ito. Tanging ang maliit na hukay sa lupa ang naiwan, at sa loob nito, may nakalantad na bahagi ng lumang kahoy na tila takip ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Mula sa loob ng bahay, muling narinig ang malakas na pagaspas sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang tunog ng marahang pagkatok mula sa ilalim ng sahig. 3 beses, pantay ang pagitan, parang may kumakatok mula sa kailaliman. At sa paanan ni Daniel, ang kanyang anino ay muling gumalaw kahit hindi siya gumagalaw. Hindi na naghintay si Daniel matapos marinig ang pagkatok mula sa ilalim ng sahig. 3 tunog, pantay ang pagitan, parang may tiyempo, parang mailayunin. Humakbang siya paatras, ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang unti-unting kumakapal ang hangin sa paligid na para bang ang mismong bahay ay humihinga. Ang bawat paghinga nito ay mabagal at mabigat, at sa pagitan ng mga sandali ng katahimikan, ay naririnig siyang mahinang pagaspas na hindi na sa bubong lamang nanggagaling, kundi sa loob ng mga dingding. Mula sa loob ng bahay, muli siyang tinawag ni Aling Rosa. Nanginginig ang boses nito, hindi na gaya ng dati na mahina ngunit matatag. Ngayon ay puno ng takot. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang matanda na nakatayo malapit sa altar, mahigpit na nakahawak sa isang lumang rosaryo. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang nakabukas na sahig malapit sa sulok, isang maliit na bahagi ng kahoy na tila itinulak mula sa ibaba. Hindi ito basag. Hindi rin ito sira. Parang may nag-angat lamang mula sa ilalim, dahan-dahan, may inat. Hindi dapat nabubuksan iyan, bulong ni Aling Rosa, halos hindi marinig. Lumapit si Daniel, ngunit bago pa siya makasilip sa madilim na siwang, muling narinig ang paghinga mula sa ilalim, malalim, mabagal, at tila may kasamang mahinang pagbulong. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit malinaw ang pakiramdam, hindi ito nag-iisa. Sa sumunod na sandali, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Walang ingay na kuryente na nawawala, walang pahiwatig ng teknikal na sira. Basta na lamang nagdilim. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan mula sa bintana, at sa liwanag na iyon, napansin ni Daniel na ang mga anino sa sahig ay tila mas marami kaysa sa dapat. May anino ng mesa, ng upuan, ng kanilang mga katawan, at may isa pang anino na gumagalaw sa direksyong taliwas sa kanila.
Dahan-dahan itong gumapang papalapit sa siwang sa sahig. Hinila ni Aling Rosa ang braso ni Daniel, pilit siyang pinalalayo sa sulok. Ngunit habang umaatras sila, narinig nila ang mahinang pagkatok mula sa ilalim, hindi na 3 lamang. Paulit-ulit, mas mabilis, parang may nagmamadali. Sa labas, sabay-sabay na umiyak ang mga aso ng baryo. Hindi sila tumatahol, umiiyak sila, mahaba at masakit pakinggan. Ang tunog ay tila umaabot sa bawat sulok ng bahay, pumapasok sa dibdib ni Daniel at sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi na siya pinatulog ni Aling Rosa. Pinaupo siya sa harap ng altar habang patuloy itong nagdarasal. Ngunit sa bawat salitang binibigkas na matanda, may kasabay na bulong na tila sumasabay sa ritmo, hindi mula sa bibig nito, kundi mula sa paligid. Maya-maya, narinig nila ang mabagal na yabag sa bubong. Hindi na ito pagaspas. Malinaw na hakbang. 1, 2, 3. Tila sinusukat ang espasyo sa itaas nila. At sa bawat hakbang, bahagyang kumakaluskos ang kahoy na parang hindi kayang pasanin ang bigat ng kung anong naroon. Biglang huminto ang mga hakbang sa mismong ibabaw nila. Tumigil din ang paghinga mula sa ilalim ng sahig. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na tila sumisiksik sa loob ng tenga. At sa gitna nito, may narinig si Daniel na pamilyar na tinig, mahina, ngunit malinaw. Daniel, hindi ito mula sa labas. Hindi ito mula sa ilalim. Mula ito sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa madilim na bahagi ng sala, malapit sa pintuan, may nakatayong figura. Babae ang hugis, mahaba ang buhok, nakalugay. Hindi niya makita ang mukha, ngunit ang tindig nito ay parang matagal nang naghihintay. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ang anino nito sa sahig ay unti-unting lumalapit. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang bibig. Gusto niyang umatras, ngunit tila nakapako ang kanyang mga paa. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay, malamig, marahang mahigpit, at hindi mula sa panig ni Aling Rosa. Mabilis niyang inalis ang kamay, ngunit nang sumulyap siya sa sahig, nakita niyang ang kanyang sariling anino ay tila may karugtong na isa pang anyo na dahan-dahang pumapatong sa kanya, parang sinusukat ang kanyang hugis. Biglang kumalabog ang pinto ng bahay. Walang hangin. Walang tao sa labas. Ngunit ang pinto ay marahang bumukas, tila inaanyayahan ang dilim na pumasok. Mula sa labas, may narinig silang mahinang iyak ng bata. Ang parehong iyak na narinig na ni Daniel noon. Tumayo siya, parang may humihila sa kanya palabas. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Rosa, ngunit tila mas malakas ang hatak ng kung anong tumatawa. Paglabas niya sa bakuran, nakita niyang ang buong baryo ay balot ng kakaibang liwanag, hindi maliwanag, hindi rin madilim, kundi parang kulay abo na walang pinanggagalingan. Sa gitna ng bakuran, malapit sa hukay na natuklasan niya, may nakatayong pamilyar na anyo. Ang batang babae na nakasuot ng puti. Nakaharap ito sa kanya ngayon, ngunit natatakpan pa rin ang buhok ang mukha. Sa kanyang paanan, ang lupa ay bahagyang nakaangat, parang may gumagalaw sa ilalim. Unti-unting itinaas ng bata ang kanyang kamay at itinuro ang bahay. Paglingon ni Daniel, nakita niyang ang bintana sa itaas ay dahan-dahang bumubukas mag-isa. Sa loob ng madilim na silid, may nakita siyang silweta ng isang babae, nakatingin pababa sa kanya, hindi gumagalaw, ngunit tila masyadong mataas ang pagkakatayo para sa karaniwang tao. Naramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan. Sa bawat direksyong kanyang lingunin, may presensyang nakamasid. Sa kagubatan, sa bubong, sa ilalim ng lupa, at ngayon, sa loob mismo ng bahay. Ang baryo ay tila nagsara sa paligid niya, walang ingay ng ibang tao, walang ilaw mula sa ibang bahay, walang palatandaan ng normal na buhay. Habang nakatayo siya roon, biglang nagsimulang gumalaw ang lupa sa paanan niya. Hindi ito malakas na pagyanig, kundi marahang pag-angat, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Sa bawat pagtaas at pagbaba, may naririnig siyang mahinang bulong na sabay-sabay, parang maraming tinig na nagsasalita sa iisang ritmo. Naalala mo na ba? Hindi niya alam kung kanino iyon para. Biglang tumingala ang batang babae sa harap niya. Sa unang pagkakataon, bahagyang umangat ang buhok nito, at sa pagitan ng mga hibla, may sumilip na isang mata, maputla, walang liwanag, ngunit malinaw na nakatingin sa kanya. Sa likod niya, sumigaw si Aling Rosa.
Nang lumingon siya, nakita niyang nakaluhod ang matanda sa pintuan ng bahay, umiiyak at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanyang ina. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang malamig na paghinga sa kanyang batok. Napakalapit, parang may nakatayo sa mismong likod niya. Ngunit ang kanyang anino sa lupa ay nasa harapan niya. Dahan-dahan, may isa pang anino na sumanib dito, mas mahaba, mas payat at unti-unting pumapalibot sa kanyang hugis. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At habang ang mga bulong sa ilalim ng lupa ay unti-unting lumalakas, naramdaman niyang ang kanyang sariling paghinga ay hindi na lamang kanya. Parang may kasabay na isa pa, na sumasabay sa bawat paghinga niya, mas mabagal, mas malalim. Sa dilim na iyon, naisip niya ang tanong na matagal nang umuukit sa kanyang isip. Kung matagal na siyang hinihintay ng baryo, ano ang inaasahan nitong gawin niya? At bago pa siya makahanap ng sagot, unti-unting lumubog ang kanyang anino sa lupa, hindi dahil sa ilaw, kundi parang hinihila pababa ng kung anong nasa ilalim. Habang unti-unting hinihila pababa ang anino ni Daniel, naramdaman niyang parang may malamig na daloy na umaakyat mula sa lupa patungo sa kanyang mga paa. Hindi ito sakit. Hindi rin ito simpleng takot. Para itong alaala na hindi kanya, mga larawang dumadaloy sa isip niya na hindi niya naranasan, ngunit malinaw na malinaw, isang lumang gabi, ulan na walang tunog, at isang babaeng nakatayo sa gitna ng bakuran habang may hinuhukay sa lupa. Napapikit siya, at sa likod ng kanyang mga talukap ay nakita niya ang eksenang iyon na parang totoong nangyayari sa harap niya. Ang babaeng naghuhukay ay hawak ang parehong hikaw na natagpuan niya. Ngunit hindi siya nakatalikod. Nakaharap ito sa kanya. At ang mukha ng babae ay kapareho ng mukha ng kanyang ina noong bata pa ito. Napadilat si Daniel. Humihingal siya at ang mundo sa paligid niya ay tila bahagyang nag-iba. Mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang gabi. Sa di kalayuan, nakatayo pa rin ang batang babaeng nakasuot ng puti. Ngunit ngayon ay mas malapit na ito. Hindi na ito nakaturo sa bahay. Nakatingin na ito diretso sa kanya. Sa likod niya, patuloy ang mahinang pag-iyak ni Aling Rosa. Ngunit may kakaiba sa tunog, hindi lamang ito iyak ng takot. Parang iyak ng pagsisisi. Hindi ka dapat bumalik, bulong na matanda. Hindi alam ni Daniel kung kanino iyon para, sa kanya, o sa kung anong presensyang naroon. Biglang kumaluskos ang lupa sa paanan niya. Ang bahagi ng bakuran kung saan nakita niya ang lumang kahoy na takip ay unti-unting bumuka, parang isang bibig na matagal ng sarado at ngayon ay muling humihinga. Hindi malalim ang hukay, ngunit sapat upang lumitaw ang gilid ng isang kahong kahoy na matagal ng nakabaon. Hindi niya ito hinukay. Wala siyang ginawa. Ngunit unti-unti itong umangat mula sa lupa na parang may tumutulak mula sa loob. Sa mismong sandaling iyon, ang batang babae ay nagsalita sa unang pagkakataon. Hindi malakas ang tinig, ngunit malinaw na malinaw ang bawat salita. Hindi ka nila dinala rito. Ikaw ang bumalik. Parang may kumala sa loob ng dibdib ni Daniel. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may bahagi sa kanya na tumutugon sa mga salitang iyon na parang matagal na niyang alam. Lumapit siya sa kahon kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tuluyan itong umangat sa lupa, dahan-dahan itong bumukas, walang kamay na humawak, walang puwersang nakikita. Sa loob, may isang maliit na tela na nakabalot sa isang bagay. Hindi na niya kailangang buksan upang malaman kung ano iyon. Isang pares ng hikaw, kapareho ng hawak niya, ngunit kompleto. At sa ilalim nito, isang lumang litrato. 3 tao ang nasa larawan, isang batang babae, isang batang lalaki, at isang babaeng nakatayo sa likod nila, nakangiti ngunit tila pagod. Ang batang lalaki ay payat, maitim ang buhok, at may parehong mga mata ni Daniel. Ang batang babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng puti. At ang babaeng nasa likod nila ay ang kanyang ina. Napaatras siya, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa larawan. Ang likod nito ay may nakasulat na petsa, 20 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng petsa, may isang pangungusap na tila sinulat ng nagmamadali, kung makalimutan man niya, ang lupa ang magpapaalala. Naramdaman ni Daniel na parang biglang naging masikip ang paligid. Hindi na siya makagalaw ng malaya. Ang hangin ay parang dumikit sa balat niya, at sa bawat paghinga niya, may kasabay na isa pang paghinga na hindi kanya. Hindi ito bakasyon, bulong ni Aling Rosa sa likod niya, halos hindi na marinig. Pagbabalik ito.
Hindi niya naitanong kung saan siya bumalik. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na kamay na muling dumampi sa kanyang balikat. Mas malinaw na ngayon ang presensya. Hindi na ito malabo. May bigat na, may hugis na. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod niya, may nakatayong babae, hindi ang batang multo, kundi ang mas matangkad na anyong nakikita niya sa bintana noong mga nakaraang gabi. Nakaharap ito sa kanya ngayon. Hindi pa rin niya makita ng malinaw ang mukha, ngunit alam niyang nakatingin ito diretso sa kanya. At sa pagitan nila, sa lupa, ang kanyang anino ay ganap ng sumanib sa isa pang anino. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mga tunog sa paligid. Hindi na bulong ang naririnig niya, kundi malinaw na mga salita, maraming tinig, magkakaiba ang tono, ngunit iisa ang sinasabi, naalala na niya. Napahawak si Daniel sa ulo niya. Ang mga alaala na hindi niya kilala ay biglang naging malinaw. Mga eksenang hindi niya naranasan o marahil naranasan ngunit kinalimutan. Isang gabing puno ng ulan. Isang batang lalaki na umiiyak. Isang babaeng nagmamakaawa. Isang pangakong hindi natupad. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang batang babaeng nakasuot ng puti, nakahiga sa lupa, tahimik, habang ang lupa ay dahan-dahang ibinabalik sa ibabaw niya. Napabagsak si Daniel sa kanyang tuhod. Hindi niya alam kung alaala iyon o babala. Sa paligid niya, ang baryo ay tila nagising. Isa-isa, ang mga pinto ng mga bahay ay marahang bumukas. Walang lumabas na tao, ngunit mula sa loob ng bawat bahay, may lumabas na malamlam na liwanag na tila kulay abo. Ang liwanag na iyon ay hindi nakapapaso sa mata, ngunit sapat upang makita niya na ang bawat anino sa paligid ay hindi na nakakabit sa kanilang pinagmumulan. Ang mga anino ay nakatingin sa kanya. Sa tabi ng hukay, ang batang babae ay lumapit ng tuluyan. Napakalapit na, kaya naramdaman niya ang lamig na bumabalot dito. Dahan-dahan, iniabot nito ang kamay at hinawakan ang kanyang pulso. Hindi ito mahigpit. Hindi rin marahas. Ngunit hindi niya may alis ang kamay niya. Hindi pa tapos, bulong ng bata. Hindi kailanman natapos. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang lahat. Walang aso. Walang hangin. Walang paghinga mula sa ilalim ng lupa. Isang tibok lamang ng puso ang naririnig ni Daniel, hindi niya alam kung kanya o hindi. Pagtingala niya, nakita niyang ang matangkad na babae sa likod niya ay unti-unting yumuyuko, parang nagmamasid sa kanyang mukha. Sa pagitan ng mga hibla ng buhok nito, ay sumilip na isang pamilyar na anyo ng mga mata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bahagi sa kanya na nais lumapit, hindi tumakbo. Kung hindi ikaw at bulong ng tinig sa kanyang isipan, sino ang maaalala? Biglang nagdilim ang paligid, ngunit hindi dahil sa pagkawala ng liwanag. Parang ang mismong espasyo ay sumara sa paligid niya, parang siya ay inilagay sa loob ng isang alaala na hindi kanya. At sa loob ng katahimikan na iyon, narinig niya ang sariling boses, bata pa, nanginginig, at puno ng takot. Hindi ko sinasadya na padilat siya, ngunit wala na ang bakuran, wala na ang bahay. Nakatayo siya sa gilid ng kagubatan, mag-isa, habang ang lupa sa paanan niya ay sariwa ang hukay. Sa loob nito, may kumikislap na maliit na metal, isang hikaw. Sa likod niya, may dalawang anino na magkadikit. At sa pagitan nila, may isang maliit na anino na unti-unting naglalaho. Ang tanong na matagal na niyang iniiwasan ay biglang naging malinaw, ngunit hindi pa rin niya kayang tanggapin ang sagot. Kung ang baryo ay may hinihintay, ano ang mangyayari kapag tuluyan na siyang makaalala? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Sa gitna ng malamig na hangin, may marahang bulong na muling umalinggaw-ngaw, malapit na malapit sa kanyang tainga, ngunit walang pinanggagalingan. Hindi ka na makakaalis. At sa paanan niya, ang lupa ay muling huminga. Hindi na umatras si Daniel nang muling huminga ang lupa sa kanyang paanan. Sa halip, pinilit niyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang malamig na daloy na umaakyat mula sa lupa ay hindi na lamang alaala, parang may hinihinging kapalit ang mismong lugar. Sa bawat paghinga niya, may kasabay na isa pa. Sa bawat pintig ng kanyang puso, may ibang ritmo na sumisingit, mabagal at matyaga. Sa paligid niya, ang kagubatan ay tila lumapit. Ang mga puno ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanilang mga anino ay dahan-dahang umaabot, parang mga daliring sumusukat sa layo sa pagitan nila.
Sa di kalayuan, ang bahay ni Aling Rosa ay nakatayo pa rin, ngunit ang mga bintana nito ay parang mga matang nakadilat, walang ilaw, walang buhay, ngunit nagmamasi. Hawak pa rin niya ang lumang litrato at ang peres ng hikaw. Sa kanyang palad, malamig ang metal, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag, parang hindi bagay, kundi pangako ang hawak niya. Hindi mo na kailangang matakot, bulong ng batang babae sa kanyang tabi. Hindi na siya nagulat na marinig ito. Hindi na rin siya nagtanong kung paano siya narito, kung bakit tila nagbabago ang paligid sa bawat saglit. Sa halip, tinitigan niya ang lupa kung saan unti-unting lumalalim ang hukay, hindi dahil sa kanyang paghukay, kundi dahil sa marahang pag-angat ng lupa sa magkabilang gilid na para bang binubuksan ang sarili. Mula sa loob ng hukay, may umangat na malamlam na liwanag. Hindi ito maliwanag na parang apoy o ilaw, kundi parang kulay ng alaala, maputla at halos hindi makita. Sa liwanag na iyon, nagsimulang mabuo ang mga anyo. Mga aninong walang mukha, magkakadikit, nakapaligid sa hukay, tahimik na nakatingin. At sa gitna nila, unti-unting umangat ang kahong-kahoy. Hindi na ito tulad ng nakita niya noon. Mas luma ang hitsura nito, mas mabigat ang pakiramdam, at ang ibabaw ay may mga marka na hindi niya napansin dati. Mga ukit na paulit-ulit, hugis pakpak na nakatiklop. Naramdaman ni Daniel ang pag-igting ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kapag tuluyan ng bumukas ang kahong iyon, may magbabago na hindi na maibabalik. Tapusin mo, bulong ng batang babae. Hindi iyan utos. Hindi rin pakiusap. Parang simpleng katotohanan lamang. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umalinggaw ang sigaw ni Aling Rosa mula sa likod. Hindi na ito mahinang iyak. Ito ay sigaw ng taong matagal nang pinipigil ang isang lihim. Huwag mong buksan. Lumingon si Daniel. Nakaluhod ang matanda sa pintuan ng bahay, nanininig, hawak ang rosaryo na halos maputol sa higpit ng kapit. Kapag binuksan mo iyan, hikbin ito, hindi ka na mabubuhay bilang ikaw. Napahinto siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pagpipilian siya. Ngunit kasabay ng sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang likod, ang matangkad na babae, mas malinaw na ngayon ang presensya. Hindi pa rin niya makita ang mukha, ngunit alam niyang naroon ito, napakalapit, parang nakasandal ang ulo sa kanyang balikat. At kung hindi mo bubuksan, bulong ng tinig na hindi niya alam kung saan nanggaling. Mananatili siyang nakabaon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakatayo ang batang babae sa tabi ng hukay. Tahimik naghihintay. Doon niya naunawaan. Ang baryo ay hindi lamang naghihintay ng alaala. Naghihintay ito ng desisyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may kumakala sa loob niya, parang mga piraso ng sarili niyang pagkatao na matagal nang nakakabit sa takot at paglimot. Lumuhod siya sa harap ng kahon. Inilapag niya ang litrato at ang hikaw sa ibabaw nito. Kung ito ang kapalit, bulong niya, tatanggapin ko. Hindi niya alam kung kanino iyon para. Ngunit sa sandaling ipinatong niya ang kanyang palad sa kahon, biglang bumigat ang paligid. Ang hangin ay parang nawala. Ang mga anino ay sabay-sabay na umusad palapit. Ang mga bulong ay naging malinaw na sigaw, hindi galit, hindi pananakot, kundi paghihintay na matagal ng naantala. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, walang bangkay. Walang laman na inaasahan niya. Sa halip, may maliit na salamin, lumang-luma, bahagyang bitak, ngunit sapat upang makita ang refleksyon. At sa salamin, hindi lamang ang kanyang mukha ang nakita niya. Sa likod ng kanyang balikat, may nakatayo. Isang batang lalaki, payat, maitim ang buhok, may parehong mga mata niya, ngunit mas bata, mas takot. Nakatingin ito sa kanya na parang humihingi ng tawad. Kasunod nito, sa gilid ng refleksyon, ang batang babaeng nakasuot ng puti, nakangiti, hindi manungkot, hindi galit, kundi tahimik. At sa pinakalikod, ang matangkad na babae, ang anyong matagal nang sumusunod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, unti-unting lumiwanag ang mukha nito. At nakita niya ang hindi niya inaasahan. Hindi iyon ang kanyang ina. Ito ay ang mukha ng sarili niyang anyo, ngunit mas matanda, mas payat at walang anino. Napaatras si Daniel, ngunit huli na. Ang salamin ay unti-unting nagliwanag at sa loob nito, ang batang lalaki sa refleksyon ay dahan-dahang umangat ang kamay, inilapat sa loob ng salamin na parang nais lumabas.
Kasabay nito, naramdaman ni Daniel ang matinding lamig na pumasok sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit. Ito ay kapalit. Ang batang babae sa tabi niya ay unti-unting naging malinaw. Hindi na anino, hindi na multo, kundi alaala na tinatanggap. At sa likod niya, ang matangkad na anyo ay unti-unting naglaho. Sa halip, ang kanyang sariling anino ay muling bumalik sa kanyang paanan, kumpleto, tahimik at sumusunod sa kanyang galaw. Naramdaman niyang may natapos. Ang paghinga mula sa ilalim ng lupa ay tumigil. Ang mga bulong ay nawala. Ang baryo ay muling naging tahimik, hindi ang tahimik na may tinatagong takot, kundi ang tahimik na parang matapos ang isang matagal na paghihintay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang mahinang tulog sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang ang hukay na dating bukas ay unti-unting nagsasara, tinatakpan ang kahon, ang salamin at ang liwanag. At sa ibabaw ng lupa, naiwan lamang ang isang pares ng hikaw. Lumapit si Aling Rosa, nanginginig at dahan-dahang inilagay ang kamay sa kanyang pisngi. Natapos na, bulong nito. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Daniel ang kakaiba. Walang anino ang matanda. Nang tumingin siya sa lupa, nakita niyang ang kanyang sariling anino ay bahagyang mas mahaba kaysa sa dapat at hindi eksaktong sumusunod sa kanyang galaw. Sa likod niya, sa gilid ng kagubatan, may isang maliit na anino na muling lumitaw, nakatingin sa kanya, tahimik, naghihintay. At sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pintig na hindi kanya, mas mabagal, mas matyaga, at pamilyar na pamilyar. Ang baryo ay tumigil sa paghihintay. Ngunit may nagsimulang maghintay sa loob niya. Hindi ko na makakalimutan ang gabing iyon, kahit papilitin kong isara ang alaala, tulad ng pagsasara ng bintanang ayaw na ayaw pumasok ang hangin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa baryo, dala ko pa rin ang bigat na parang malamig na kamay na nakapatong sa aking balikat, hindi masakit, pero hindi rin maalis. Nang tuluyan akong makaalis sa lugar na iyon, akala ko tapos na ang banguwo. Akala ko sapat na ang pag-uwi upang iwan ang takot sa likod. Pero may mga bagay na hindi mo iniiwan. May mga bagay na sumasama. Umaga nang lisanin ko ang baryo. Tahimik ang paligid, parang walang nangyaring kakaiba. May ilang matatandang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, tahimik lamang na nakatingin sa daan. Walang nagtanong kung bakit ako nagmamadali. Walang pumigil. At iyon ang pinaka-nakakatakot, parang alam nilang hindi ako tunay na makakaalis. Sa biyahe pa uwi, pilit kong inuulit sa isip ang lahat ng nangyari. Ang mga aninong gumagalaw kahit walang liwanag. Ang mga bulong na naririnig ko tuwing gabi. At ang mga matang iyon na tila nakamasid mula sa dilim, naghihintay lamang ng sandali upang muling magpakita. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako, nadala lamang iyon ng takot at stress. Ngunit kahit sa loob ng sasakyan, pakiramdam ko may kasama akong hindi nakikita. Pagdating ko sa lungsod, sinalubong ako ng ingay at liwanag, mga bagay na dati kong kinagigiliwan. Pero ngayon, parang panandali ang panangga lamang sila laban sa alaala ng baryo. Sa unang gabi ko sa bahay, sinubukan kong matulog ng maaga. Sarado ang pinto, nakasindi ang ilaw at bukas ang telebisyon para may tunog na maririnig. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako mapalagay. Bandang hating gabi, nagising ako sa kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng usok o bulok na pagkain. May halong lupa at dampi ng dugo, isang amoy na una kong naramdaman sa baryo noong gabing nawala ang ilaw. Dahan-dahan akong bumangon, pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan ko ang paligid. Walang kakaiba. Walang bakas. Pero malinaw ang amoy. At nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang maikling anino na mabilis na gumalaw palayo. Simula noon, hindi na ako naging pareho. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala ang pakiramdam na sinusundan ako. Sa trabaho, napapalingon ako kapag may biglang tumahimik sa paligid. Sa bahay, madalas kong marinig ang marahang pagkamot sa pader na parang may kuko na dahan-dahang dumudulas sa kahoy. Kapag sumisilip ako, wala naman akong nakikita. Ngunit may mga bakas, maninipis na guhit na hindi ko maipaliwanag kung paano lumitaw. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Hindi ko na kinuwento sa iba ang nangyari sa baryo. Sinabi ko sa sarili ko na tapos na iyon. Ngunit isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging mahinang paghinga lamang ang maririnig.
At bago maputol ang tawag, may isang salitang ibinulong, ang pangalan ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagbago ang mga panaginip ko. Hindi na ako nananaginip ng karaniwang bagay. Sa halip, paulit-ulit kong nakikita ang baryo. Nakikita ko ang daan papasok sa kagubatan, ang madilim na bahay na tila walang nakatira, at ang matandang puno kung saan ko unang naramdaman na may mali. Sa panaginip ko, palagi akong tinatawag pabalik. Palaging may boses na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Dumating ang puntong hindi ko na kinaya ang katahimikan. Sinubukan kong magsaliksik tungkol sa baryo. Nalaman kong may mga ulat na noon pa man tungkol sa pagkawala ng mga tao roon. May mga pamilyang umalis nang hindi na bumalik. May mga pangyayaring hindi na itala, ngunit patuloy na ibinubulaw ng mga nakakaalam. Ngunit sa bawat impormasyon na nakukuha ko, mas lalo lamang lumalalim ang misteryo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, biglang nawala ng kuryente. Naging ganap na madilim ang paligid. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon, pero iba ang pakiramdam ng gabing iyon. May presensyang hindi ko maipaliwanag. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng mga yapak, papalapit. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Tanging pakiramdam ko lamang ang lumalakas na tibok ng aking puso. At nang muling bumalik ang ilaw, nakita ko sa salamin ang isang aninong hindi akin. Simula noon, alam kong hindi natapos ang nangyari sa baryo. Hindi iyon isang karanasang maaari mong takasan. May bahagi ng lugar na iyon na sumama sa akin. At marahil, may bahagi rin ng aking sarili ang naiwan doon. Ngayon, sinusubukan kong mamuhay ng normal. Pumapasok sa trabaho, nakikipag-usap sa mga tao, at mumiti kapag kinakailangan. Ngunit sa bawat gabi, bago ako matulog, tinitiyak kong nakasara ang lahat ng bintana. Pinapatay ko ang ilaw ng dahan-dahan, handang marinig muli ang hindi ko maipaliwanag. At kagabi, habang nakahiga ako at pilit na pinipikit ang aking mga mata, narinig ko ang pamilyar na bulong, mahina, malamig at malapit sa aking tenga. Babalik ka rin. Hindi ko alam kung panaginip lang iyon o hindi. Ngunit nang magising ako kaninang umaga, may bakas ng putik sa sahig, mula sa bintana hanggang sa tabi ng aking higaan. Hindi ko alam kung paano iyon napunta roon. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. At kung minsan, pakiramdam ko hindi talaga ako umalis sa baryo, na ang baryo ang sumama sa akin. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Sa tingin mo ba may paraan pang tuluyang makatakas sa isang bagay na hindi mo nakikita, ngunit ramdam mong palaging nakasunod? Dahil ngayong gabi, habang isinusulat ko ito, muli kong naririnig ang mahinang pagkamot sa pader. At sa salamin sa aking harapan, may aninong nakatayo sa likod ko, ngunit ako lang ang nag-iisa sa silid. At bago pa ako makalingon, dahan-dahang pumatay ang ilaw.